Alaynan. Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng kiliti sa aking tainga. Para bang may kamay na pinanggigilan ang tainga ko at walang tigil iyong pinaglalaro-laruan. Iminulat ko ang mga mata ko at bumungad sa akin ang nakangising mukha ng asawa ko. Ngayon ko lang napagtantong magkaharap pala kaming natulog. "Good morning, wife," greeted Tyrone. Umiti lamang ako rito at saglit na ipinikit ang aking mga mata. Inaantok pa talaga ako, "Good morning." I greeted back. "Still sleepy?" I heard him ask and so nodded as a response. Hindi ko na ito narinig pang nagsalita, naramdaman ko ang bahagyang pag-uga ng gilid ko, but the eyes remains closed. Maya-maya pa'y natahimik ang buong kwarto kaya napakunot ang noo ko. Akmang ididilat ko na ang mga mata ko nang bigla kong naramdaman ang mga labi nito sa akin. Hindi kaagad ako nakapaghanda. Nagsimulang kumilos ang mga labi nito dahilan upang tuluyan na akong mawala sa wisyo. Ang bango ng asawa ko. Nalalasing ako sa amoy nito. Nakakaadik ang paraan ng kanyang paghalik sa akin. It's just so gentle and passionate. Hindi ko na magawang imulat ang mga mata ko. Ikinawit ko ang mga braso ko sa liig nito upang mas idiin pa ang mukha nito sa akin. "Lesav," a moan suddenly escaped from Envy's mouth when felt him sipping Diva lower lip. Goodness! It felt so good. Wala sa sariling naglakbay ang mga kamay ko sa likurang bahagi ng ulo nito at marahang pinaglalaro-laruan ang kanyang buhok. Dam, rinig kong bulong nito sa tuwing naglalayo ang mga labi namin upang humugot ng hangin. Iminulat ko ang mga mata ko nang mapansin ko ang mga kamay nitong hinahaplos ang aking pisngi. That kiss was just so breathtaking. "How's you sleep?" he asked. Shoot! Ngayon ko lang napagtanto ang posisyon namin. Paano siya nakarating dito sa itaas ko? Bakit hindi ko man lang napansin? Napalunok ako at akmang itutulak ko siya pabalik sa gilid ko, ngunit sadyang mas malakas talaga ito kaysa sa akin. Mas lalo lamang lumapad ang ngisi nito. Paano ko naman sasagutin itong tanong niya kung sobrang lapit ng mga mukha namin? Jeez! Kagigising ko lang at hindi pa ako nagsipilyo. Ang baho panigurado ng bibig call. Hinarap ko ang aking gilid bago nagsalita. "Toothbrush muna ako, nahihiyang saad ko rito." Mukhang nakuha niya naman ang punto ko kaya natawa ito. "No need, wife. Hindi naman mabaho ang bibig mo." He chuckled and was about to plant back on his lips, but immediately pushed his head away from me. Mabaho kaya? Naaamoy ko ang sariling hininga ko dahil magkatabi lang ang bibig at ilong ko. Saka, nararamdaman ko pa ang napapanis kong laway sa gilid ng mga labi ko. Itinulak ko kaagad ito. Buong pasasalamat ko at hindi na ito nanlaban pa. Natatawang humiga ito sa tabi ko at ipinalibot kaagad ang kanyang braso sa aking tiyan. "Teka, magsisipilyo muna ako." I excused. "Come on, wife. Let's stay like this for a while. I want to feel your warmth." He just said and hugged me. "Oh, magtutoothbrush lang naman ako. Babalik ka agad ako," palusot ko pa. "Are you trying to tell me that you want kiss after you had your toothbrush?" Nakita ko ang pagguhit ng nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Napaawang naman ang mga labi ko sa gulat, hindi, saway ko pa. I can't deny the fact na nagustuhan ko ang ginawa niya, but that doesn't mean na gusto ko pang humirit. Nakakahiya kaya? "You can't just lie to me, Sam." He paused and heaved deep sigh. "Let's go." Sabay na tayong magsisipilyo. Tumayo ito galing sa pagkahiga at bumaba ng kama habang hawak ang aking kamay. Nagpakawala na lamang ako ng buntong hininga bago sumunod dito. Sabay na kaming pumasok sa bathroom. At katulad nga ng kanyang sinabi, sabay nga kaming nagsipilyo. Hindi ko na alam kung ilang linggo na ang lumipas simula noong lumipat ako rito pabalik sa bahay. Sobrang naninibago ako sa trato sa akin ni Tyrone na hindi maitatangging pinakahinihintay kong mangyari. Unti-unti na rin akong nasanay rito at nahanap ko na lang ang sarili kong komportableng nakikipag-usap na sa kanya. Sino ba naman ang hindi masasanay? He always joked around. He always makes me laugh most of the time. And you say that, all of a sudden, just found myself treating him as if he's the closest person. I really love this side of him. This playful and sweet him that didn't know where existed.
Kanina kasi habang nagsisipilyo kami, bigla niya lang akong pinunasan ng bula at winisika ng tubig kaya napatili ako sa lamig, samantalang siya ay tuwang-tuwa. Well, I'd rather be teased if I him, kung tawa ba naman niya ang kapalit. Pagkatapos naming magsipilyo ay pinauna ko na siyang lumabas ng kwarto dahil magbibihis pa ako. Sumunod naman ito at sabi ihihintayin niya raw ako sa kusina. Nang matapos na ako sa pagbibihis ng damit ay napagdesisyonan ko ng lumabas ng kwarto. Galing dito ay rinig ko na ang pagtunog ng kumukulong oil. I can smell the bacon from here. Ang bango at nakakagutom. Naglakad lamang ako diretso sa kusina. Wife, you're here. Just sit there and wait until I finish. Masiglang saad nito habang abala sa paggagalaw ng nilulutong nitong bacon. Ano iyang niluluto mo? I ask. Cook Jihivin. Masarap too. You might want me to cook for you again, he chuckled. Napakunot ang noo ko, yay. Kulawin? Natatawa lamang itong umiling sa akin, it's Cook Jihivin, wife. Not Kulawin. Silly, he chuckled. He went to get the plate and started to get the bacons out from the pan. Ang weird naman ng pangalan. It sounds like a French word, don't know. Baka gawa-gawa niya lang yan. Ilang minuto lamang ako nakaupo roon kalahintay nang mapagpasyahan kong tumayo para sana tulungan siya nang pigilan niya ako. Nakatayo lang ako doon habang siya naman ay palipat-lipat sa stove at oven. Mukhang mas nakakapagod manood ng nakatayo, mas mabuti sigurong hindi na lang ako lumapit dito. I just watched him busy stirring the pan. Maya-maya pa ay sinimulan na nitong ilagay ang mga nahiwa ng manok doon kasama ang mga hiniwa nitong panghalong mga sibuyas at kung ano-ano pa. Nababagot na ako roon at wala akong naiintindihan sa mga pinagsasabi niya dahil sabi niya tuturuan niya raw ako. Nananakit na rin ang mga paa ko sa kakatayo kaya napagdesisyonan kong umupo na lamang at tingnan ito. Pinagmasdan ko ito habang naglalakad upang kunin ang takip ng panluto. Maya-maya pa ay umikot ito paharap sa aking direksyon at ngumiti. 11 more minutes and then we're finished, wife, he announced. I pursed his lips and stared at him. Wala naman akong natutunan, pabulong ko saad dito. You don't need to learn. I can cook this for you. Kahit pa araw-araw, he giggled. Iba pa rin kasi kapag natuto kang lutuin ang gusto mong kainin, giit ko pa. Pero mas iba pa rin kung paglulutuan ka ng mahal mo ng paborito mong pagkain, he replied. How could he do that to me? Pakiramdam ko ay nagkagulo ang mga kalooban ko sa tiyan dahil sa sinabi niya. Kalaunay napakagat ako ng labi nang maramdaman ko ang panlalamig ng mga kamay ko at ang pang-iinit ng mga pisngi ko. I tried not to smile. Pero mukhang bigo ako dahil napansin ko ang malalim nitong titig at maya-maya inatawa. Biting your upper lip looks so hotter than biting your lower lip, wife. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Nasapo ko kaagad ang bibig ko at hinampas ang hita nito dahilan upang matawa siya. Geez! Thankfully, I still managed to be more careful because I don't want to make him mad. What? He laughed. Hindi ko na lang ito sinagot at sinimangutan na lang habang nanatili pa ring nakatakip ang aking mga kamay sa aking bibig. Umayos ako ng pag-upo at humarap sa mesa. Hey, I'm just joking, Sam. I heard him said. Quit doing that. Stop covering your mouth, he added. What's wrong with this? Tanong ko nang makita seryoso pala ito sa sinasabi niya. You're covering your mouth, wife, he answered with full of seriousness. Hindi ko naman magawang matakot at natawa lang dahil sa klase ng sagot nito. Ano naman mayroon sa ginawa ko? I chuckled. That's the most favorite part of you, he answered. Hindi kaagad ako nakapagsalita nang bigla nitong hawakan ang aking kamay na nakatakip sa aking bibig. Hindi naman ako nakaprotesta at siniil nito ng halik ang aking mga labi. Mulat na mulat ang mga mata ko habang hinahalikan niya ako. Nakita ko ang unti-unting pagluhod nito upang mapantayan akong nakaupo. Doon na lamang namigat ang mga talukap ng mga mata ko nang maramdaman ko ang malambot nitong dila na nagsimulang laruin ang aking bibig. Nakadalawa na siya. At anong sabi niya? Paborito niyang parte itong labi ko? Kaya siguro sa tuwing nagsasalita ako ay hindi ako nitong tinitingnan sa mga mata. Akala ko pa naman nababahuan siya sa bibig ko o di kaya ay may dumi ako sa ngipin ko.
Naramdaman ko ang kamay nitong umaakyat patungo sa aking batok at madiin iyong hinawakan. Bakit pakiramdam ko ay hinahanap-hanap ko ang init niya? Sa tuwing magdidikit ang mga balat namin, ay may kung ano ang nagtutulak sa akin na yakapin siya. His touch, caress, his kisses. Everything about him. I really love this man. Maya-maya, sa gitna ng aming paghahalikan. Biglang sumagi sa aking isip ang nilulutong ulam ni Tyrone. Hindi ko na alam kung ilang minuto na kaming naghahalikan dito. Iminulat ko ang mga mata ko at buong puwersang itinulak ang asawa ko nang makitang lumalabas na ang ilang mga sabaw ng ulam sa kalderong pinaglulutuan nito. Aw, rinig kong daing nito habang nakaupo sa sahig. Hihingi pa sana ako ng tawad, ngunit mas nanguna ang nervyos ko, lalo na nang makita ko ang paglakas ng apoy dulot ng pag-agos ng mainit na sabaw. Ang luto mo! I exclaimed. Dahil sa sigaw ko ay tila ba'y nagising ito sa kanyang diwa at nanlaki ang kanyang mga mata, binalingan ng tingin ang kalan na nasa gilid namin. Nanlaki ang mga mata nito, oh shit! He cussed and hurriedly ran towards the stove to turn it off. Tuluyan nang napatay ang apoy, ngunit hindi pa rin matanggal ang pagkagulat sa aking mga mukha. Nakaawang pa rin ang mga labi ko at namimilog pa rin ang aking mga mata. What the heck? Lumipat ang tingin ko kay Tyrone na ngayon ay hinihingal na nakatingin sa kalan. Maya-maya pa'y nilingon ako nito kaya nagkatinginan kaming pareho. Pero ilang segundong nagtagal ang titigan namin, unti-unting kumurba ang mga labi nito. Ganoon din ako. And we ended up laughing there. Make sure, walang matitira, natatawang saad nito habang nakatukod ang kanyang mga kamay sa hita ng asawa. Yes po, she chuckled. Nakapikit lamang ito habang nakaharap kay Samantha na nakaupo sa tiles ng banyo sa kwarto nila. Samantalang abala naman si Samantha sa pag-aahit ng bangas ng kanyang asawa. Kanina kasi ay nakita nito ang lalaki na naglagay ng shaving cream dito sa banyo na. Wala naman na itong ibang nagawa kaya nagboluntaryo na lamang ito sa asawa. Hindi naman nito alam na ayaw palang magpaahit ng asawa kapag hindi nakaupo rito sa lababo. Kaya heto at nakaupo si Samantha habang si Tyrone ay nakapwesto sa gitna ng kanyang mga hita. Mahigit 20 minuto na rin itong nakaupo roon at tanging sa baba lamang ng asawa nakapokus ang kanyang atensyon. Done, she finally announced. Pinakawalan na nito ang pisngi ng asawa at inilagay na ang pang-ahit sa gilid nito. Lumayo si Tyrone rito at tumingin sa salamin na nasa likuran ni Samantha. Hinimas niya ang kanyang baba na parabang nag-check kung may naiwan pa bang maliliit na buhok doon. Maya-maya'y kumunot ang noo ni Tyrone. There are still few, Mrs. Ko, he complained. Ah! Wala na, ah. Ang kinis na kaya niyan. Hugasan mo na lang, sagot nito sa asawa. Do it again. Ayaw kung may naiiwan. Ang kati kasi, saad nito at bumalik ulit sa harap ng asawa. Napasimangot naman si Samantha sa sinabi nito. Nangangalay na kaya ang likod niya tapos ang lamig pa ng tails na inuupuan niya. Gabi na kaya. Inaantok na ako. Saka, ikaw na lang magpatuloy, reklamo nito at inilahad sa asawa ang pang-ahit. You volunteered. So finish it, Mrs. Ko. Natatawang wika nito at mas isiniksik pa ang sarili sa asawa. Naitukod ni Samantha ang kanyang mga braso sa magkabilang balikat ng asawa. Sa kinatagal nilang pagsasama ay nasanay na rin siya sa ganitong mga gawin ng asawa. Inaantok na kasi ako, giit nito. But you promised to clean this. Malinis na naman talaga oh. Tinuro nito ang malinis at maputing baba ng asawa. Kumunot lamang ang noo ni Tyrone, ngunit kalauna ay napangisi nang makaisip ito ng nakakaloko. May buhok pa kasing naiiwan. Baka mamula itong balat ko dahil sa kati, saad nito. Magsasalita pa sana si Samantha nang biglang ilapit ni Tyrone ang mukha nito di kanyang liig at nakangising idinikit nito ang kanyang mabuhok pang baba dahilan upang makiliti si Samantha. Ah! Ano ba, Tyrone? Natatawa nitong reklamo habang pilit na timutulak ang asawa palayo sa kanya. Can you feel it? Natatawang saad ng lalaki habang patuloy pa rin sa ginagawa. Lumayo ka sa akin. Nakikiliti ako, tawa-tawang wika ni Samantha. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng asawa at pilit iyong nilalayo sa kanyang lig. Mayroon pa nga talagang naiwan.
Nakakadiri iyon lalo na kapag dumidikit ang mga iyon sa kanyang balat. Awat na. Fine. Tatapusin ko na, nakangising saad nito sa asawa. Hindi na nagprotesta si Tyrone at hinayaan na lang nalangat ni Samantha ang mukha nito papalapit sa kanya. Kinuha ni Samantha ang pang-ahit ng asawa sa gilid niya upang simulan na sana. Subalit, imbes na lumayo ang asawa ay mas lalo lamang nitong nilapit ang mukha sa babae hanggang sa tuluyan nitong maramdaman ang pagdikit ng kanilang mga labi. Mabilis lang sana yon, ngunit parang mayroon nag-udyok sa lalaki na ipagpatuloy pa ito, lalo na nang maramdaman nito ang pagtugon ng kanyang asawa. Napaungol si Samantha dahil sa sensasyong ibinigay ng asawa nito. Tila nawala ito sa huwisyo nang ipasok ng lalaki ang kaliwang kamay sa suot niyang nightshirt. Nabuksan na pala nito ang buttons ng damit niya at hindi man lang niya iyon namalayan. Maingat si Tyrone habang ginagawa ang mga iyon sa kanya, kaya ganoon na rin siguro ang madali nitong pagsuko. Nang init bigla ang katawan ni Samantha, kaya otomatikong napapikit ang mga mata nito, at nagsimula na namang maglakbay ang mga kamay nito at pumalibot sa liig ng asawa. Mrs. Narinig nito ang mahinang ungol ng asawa sa pagitan ng kanilang mainit at mapusok na paghahalikan. Napaungol ang babae nang maramdaman niya ang pagpisil ng kamay ng lalaki sa kanyang kaliwang dibdib. Patuloy lang ang dalawa sa paghahalikan. Maya-maya pa ay naglakbay ang mga halik ni Tyrone sa liig nito. Tila nag-iwan ito ng marka sa bawat balat na nadadaanan nito. Si Tyrone, wala sa sariling sambit ni Samantha. Ang kanina'y malamig na inuupuan nitong Tils ay tila nakisabay na rin sa kanyang katawan at ngayon hindi niya na maramdaman ang lamig dito. Samantha, you're making me crazy. Bulong nito sa kanyang kaliwang tainga na nagpakiliti sa kanya. Matipuno ang boses nito habang binubulong ang mga salitang iyon, tila nahihibang na siya at hindi na alam ang sunod niyang gagawin. His manly scent are making her to want him more. Tyrone began to touch her tummy while kissing her. He was so hot, Samantha can see him whenever she opens her eyes. Pakiramdam nito'y sobrang namis nito ang asawa. Nag-aapoy ang mga nito na tila ilang taon silang hindi nagkikita. Hindi na malaya ni Samantha na natanggal na pala nito ang kanilang mga saplot sa katawan. Pero hindi niya na iyon inisip at parang nauuhaw na tinulak nito ang asawa palapit sa kanya at hinalikan ulit ito sa mga labi. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang mga bisig ng asawa na pumalibot sa kanyang impis na baywang. I don't like her, he simply stated. At walang paalalang inangat nito si Samantha at nagsimulang naglakad papalabas ng banyo, patungo sa kwarto nila. Mahigpit na napakapit si Samantha sa balikat nito at ipinalibot niya ang kanyang mga paa sa baywang ng asawa upang hindi mahulog. Nang sa wakas ay makarating na sila sa kwarto. Maingat na ipinahiga ni Tyrone ang asawa sa kanilang kama. Saglit itong lumayo upang hubarin ang kanyang pang-ibabang saplot. Hindi maiwasan ni Samantha na bumaba ang mga mata sa pagkalalaki nito na ngayon ay nakatutok na sa kanyang direksyon. He really looks like a Greek god when he is naked. He is almost perfect. Sumampa na si Tyrone sa harap ng asawa at sinil ito ng halik sa mga labi. Dahil sa tahimik ng kwarto ay tanging halikan at pagpapalitan ng laway lamang nila ang lumilikha ng ingay. Mahigit 1 minuto nilang ginagawa iyon bago tuluyang ilayo ng lalaki ang mga labi nito sa asawa. Isa-isa nitong dinampian ng mga halik ang bawat balat na nadadaanan niya hanggang sa matahak na nito ang kanyang pakay. Napapikit na lamang ito nang maramdaman ang mga labi ng asawa na ngayon ay pinaglalaro-laruan ang kanyang bungdo habang ang isang kamay naman ay abala sa pagmasahe sa kabilang dibdib nito. Para itong sanggol uhaw na uhaw sa gatas ng kanyang ina. TGIE. Napuno ng halinghing ni Samantha ang buong kwarto. Ilang segundo ang nakalipas. Matapos nitong pagsawaan ang mga dibdib ng babae, ay nagsimula na naman nitong paglakbayan ang kanyang mga labi pababa sa katawan ng asawa. Pinalibutan nito ng masuyong halik ang kanyang pusod bago ito nagsimulang bumaba. Napaungol si Samantha nang maramdaman niya ang mainit na hininga ng kanyang asawa na dumidikit sa kanyang pagkababae. Naramdaman nito ang mumunting mga halik ng asawa sa kanyang magkabilang hita, patungo sa kanyang namamasang perlas. Tyrone. Wala sa sariling napasigaw si Samantha at napaliad nang biglang idinikit ni Tyrone ang dila nito sa entrada nito. Nanginginig ang kanyang mga hita sa tuwing dumidikit ang labi at dila ng asawa sa kanyang pagkababae.
Madiin itong napapikit ng kanyang mga mata. Tila'y nawala na ang hiya sa kanyang katawan at lumiliad na hinawakan ang ulo ng asawa upang mas idiin pa iyon sa kanyang perlas nang maramdaman niya ang paparating ng kasukdulan. Ah! Oh my goodness! She then felt her orgasm coming out from her womanhood. Maya-maya ay bumalik ang asawa nito sa paghalik sa kanyang labi, agad itong tumugon. Tumulo ang pawis na nanggagaling sa kanyang noo. You're so hot. I can't take it anymore, paos na bulong ni Tyrone rito. Hingal-hingal itong tumango at pumikit, please. Napupuno na ng pawis ang kanilang parehong katawan dahil sa init na kanilang pinagsaluhan. Oh! Bahagyang napalyad ang babae nang sinadya ng asawa nitong padulasin ang kanyang pagkalalaki sa clitoris nito. That's it. Moon, Mrs. Ko. He commented and positioned himself on top of her. Napasigaw ito sa sakit ng ipasok ng asawa nito ang kanyang pagkalalaki sa hiyas nito. Tyrone is seriously big. Kahit ilang ulit nila itong gawin ay talagang hindi nito maiwasang masaktan. Madiin itong napapikit. Hindi muna kumilos ang lalaki sa itaas nito at hinayaang masanay ang naninikip na pagkababae ng asawa sa kahabaan nito. Maya-maya, nang makita nito ang paggaan ng mukha ng asawa, ay inilabas nito ang kanyang pagkalalaki dahilan upang napadilat ng mga mata si Samantha. Healthy. Ngunit, ilang saglit pa ay ipinasok ulit ni Tyrone ang kahabaan sa kanyang hiyas. Nagsimula na itong gumalaw sa kanyang ibabaw. Napapikit na lamang ng mga mata ang babae habang dinadamdam ang paglabas-masok ng kahabaan ng lalaking mahal. Patuloy lamang ito sa pag-ungol. Hindi pa man ito narating ang kasukdulan ay tumigil na ang lalaki sa pagkilos. Mahigpit nitong hinawakan ang asawa sa baywang at parang batang kinarga ito at inilipat sa kanyang itaas. Nagpalit sila ng posisyon. Pareho na silang naghahabol ng hininga. Kumilos na si Samantha at itinutok ang kanyang namamasang pagkababae sa nakatayong agila ng asawa na ngayon ay nakahiga na. Jesse, ungol nito nang unti-unti nitong maramdaman ang pagpasok ng bagay na leon sa kanya matapos niya iyong inupuan. Ang init mo, Mrs. Ko. Paungol na komento ni Tyrone habang pinanggigilan nito ang naglulusugang dibdib ng babae habang ang isa naman ay nasa pang-upo nito. Just move, Mrs. Ko, he commanded. Sumunod naman agad si Samantha rito. Parang pinunit ang kanyang pagkababae sa sakit, ngunit tiniis niya ito at gumalaw sa ibabaw ng asawa. Hinawakan nito ang bewang ng asawa upang gabayan. This is her first time to be in this position. Tila ba'y nawawalan nito ng lakas sa katawan at nanghihinang kumilos sa ibabaw ng asawa. Ibang-iba ang pakiramdam niya kaysa noon na tanging si Tyrone lang ang nasa ibabaw at maingat na gumagalaw. Ngayon kasi ay iba na. She again moaned. Mas nararamdaman niya ang kabuuhan ng asawa sa ganitong posisyon. Maya-maya, ang sakit na kanina ay nararamdaman niya ay napalitan ng sarap. Unti-unti niyang binilisan ang kanyang pagtaas-baba. Napataas no ito sa sarap na kanyang nararamdaman. Nakatukod na rin ang mga kamay nito sa mga hita ng lalaki. Mrs. Ko. Tila hinihingal na sigaw ni Tyrone dito habang tinitingnan ang kanyang asawang nakapikit ang mga mata habang gumagalaw na ngayon sa kanyang itaas. She's so fucking smoking hot. Madiing sigaw ng lalaki nang maramdaman nito ang parating na kasukdulan. I am coming, Mrs. Ko, he announced. Nagulat si Samantha nang biglang tumayo ang asawa nito. Ngayon, siya na ang nakaupo at ang asawa na nito ang gumagawalaw sa harap niya. He's so fast. Panay-ungol lang ito habang mabilis na nilabas-masok ang kanyang pagkalalaki sa pagkababae ng asawa. Lumakas ang ungol ni Samantha. Tyrone, sigaw pa nito. Masisira na siguro ang kama nila kung hindi lang ito mamahalin. Tyrone is an expert. He is still sexy even though puno na ng pawis ang kanyang mukha at katawan. Tyrone, nang hihinang sigaw nito nang maramdaman niya ang pagsabog at paninikip ng kalamnan niya. Mas binilisan pa nito ang kanyang ginagawa hanggang sa masundan na nito ang asawa sa langit. Napuno ang pagkababae ni Samantha ng katas ng kanyang asawa. Pagkatapos ay pabagsak na humiga ang kanyang asawa sa tabi niya habang hinihingal-hingal. I love you. I love you, Mrs. Ko. Tyrone whispered as he kissed her on her forehead. If
Napabangon agad ako galing sa pagkahiga nang makaramdam ako ng biglaang pagbaliktan ng sikmura ko at ang pagsakit ng ulo ko. Napapansin ko ang madalas na pagsakit ng aking ulo noong nakaraang araw. Minsan tuloy nadidisturbo ang trabaho ko dahil dito. Mrs. Ko, what happened? Headache again? Naramdaman ko ang isang kamay na humahaplos sa kaliwang braso ko. Si Tyrone. Ngumiti na lang ako dito, I'm fine. Medyo masakit ang ulo ko. He kissed the forehead and then he stared at me. Ayan, I hope it will ease the pain, he said. Ngumiti na lamang ako at dahan-dahang humiga pabalik sa tabi nito nan sa wakas ay kumalma na ang ulo ko. Ipinalibot nito ang kanyang braso sa aking hubad na katawan at niyakap ako ng mahigpit. Oh shoot! May nangyari pala sa amin kagabi. Napapadalas yata yung pagsakit ng ulo mo tuwing umaga, Mrs. Ko, he said. Pati rin naman sa trabaho eh. Siguro dahil sa tutok ako palagi sa computer, Tita that's it, sabi ko na lang. I heard him sighed. Wait here, I'll prepare some foods for us. It's already 6, sabi nito kasabay ang pagbaba sa aming kama. Tumango lang ako dito. Nang makalabas na ito ng tuluyan, napahinga ako ng maluwag. Sa totoo lang kinakabahan ako sa kung anong posibleng nangyayari sa akin, kung isa lang itong simpleng sakit ng ulo, di sana magaling na ako dahil umiinom naman ako ng gamot. Tyrone, ano ba, pilit kong tinutulak at lumalayo sa aking asawa. Humaharot na naman itong lalaking ito at kinikiliti ako. Natatawa pa ako dahil sa ginagawa nito. Kakatapos pa lang namin sa pagkain ng almusal. He was teasing me about high school life and now he's doing this. I find it sweet, yes. Stop pushing me away, Mrs. Ko. I've just missed you. Malambing nitong saad kasabay ang pagyakap sa akin. I find it awkward, hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi pa ako naliligo tapos ginagawa pa niya sa akin ito ngayon. Ang baho ko pa naman. Tyrone, come on, naghugas ako ng pinggan. Saka, bilisan mo na at kailangan mo pang pumasok sa trabaho, sabi ko pa dito. Tila wala itong narinig at pinaupo ako sa couch. Niyakap niya ako at isiniksik nito ang kanyang mukha sa lig ko. Tyrone, hindi pa ako naliligo. It's fine. Still, you smell so damn good. Your scent. It's just so addicting, Mrs. Ko, nakapikit ang mga matang saad nito. Napalunok naman ako, ang gwapo niya habang ginagawa niya ang bagay na iyon. Kiyahe. Tire, mahuhuli ka na sa trabaho mo, palusot ko pa dito. Ang aga pa, Mrs. Ko, he plainly said. Just sighed. Wala na akong magagawa. Hinayaan ko na lang ito sa kanyang ginagawa, ipinikit ko ang aking mga mata. Ginapang ko ang kamay ko patungo sa kanyang buhok at sinuklay ito gamit ang mga daliri sa aking mga kamay. It's so relaxing, I felt relaxed while doing it. His hair is so smooth, parang buhok ng isang bata ang sarap amoy-amuyin at hawakan. Kinabukasan ay inanyayahan ako ni Joy na lumabas. Laking pasasalamat ko pa nang payagan ako ni Tyrone, kaya heto't kakalabas lang namin ng mall, matapos naming bilhin ang pinag-ipunan niya raw na damit para sa susuotin sa debut ng kanyang pamangkin. Kumusta na pala ang pakiramdam mo? Leong, sabi mong sumasakit ang ulo mo, she asked. Ngiti lang ang naiganti ko dito. I'm fine already, Joy. Huwag ka nang mag-alala, nakangiting sagot ko dito. Naku naman. Baka mamaya niyan, buntis ka pala. Sabi mo sumusuka ka pa tuwing umaga, muntikan na akong mabulunan dahil sa sinabi nito. Mabuti na lang at wala akong iniinom na tubig, kung hindi, baka kanina pa ako tumitinga. Hindi ako buntis. Saka, nasusuka lang ako kasi nahihilo ako, pagpapaliwanag ko pa. Nagtaas lang ito ng kilay at ipinag-cross ang mga braso, malay natin. Saka, mabuti na rin iyon, no? Sabi mo almost 4 years na kayong kasal, tapos wala pa rin kayong anak, umiiling-iling na saad nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Sana pala hindi ko na lang sinabi sa kanya itong problema ko. Ang dami pa kasing pangaral. Umaabot ba sa pagbubuntis ang usapan? Saka, isa pa. Alam mo bang di na ako halos makatutok sa ginagawa ko dito dahil nag-aalala ako sa iyong babae ka, singhal pa nito. Natawa na lang ako. Minsan talaga naguguluhan ako sa babaeng ito, sabi nag-aalala tapos galit naman pala. Magaling na ako, okay?
Tara na at magpapasama pa ako sa iyong bumili ng damit sa butika. Sabi ko na lang kasabay ang paghawak ko sa kaliwang braso nito at hinila na upang sabay kaming maglakad. Pero sa gulat ko ay napatigil ito sa paglalakad at biglang nagsalita. Sammy, what's this? Joy innocently asked, while pointing something on her neck. Ano? Bakit? Saan? Sunod-sunod kong tanong dito. This? Wait, I'll just get the mirror, she said. Pagkatapos ay hinalungkat agad ang bag na nakasabit sa balikat nito. Binigay nito ang salamin sa akin, inabot ko ito at tiningnan ko naman agad ang kanina'y tinuro niya. Wala naman ah. Asan? Tanong ko pa. Ito oh. Ano yan? Mosquito bite, she asked. Tila nabuhay ang mga laman loob ko at natataranta, mabilis kong hinanap ang bagay na iyon sa leg ko. Oh gosh! A hickey! And my eyes widened. Mabilis kong binaba ang salamin ni Joy. Gosh, Teronel, bakit nang iwan pa ito? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Nakakahiya tuloy. Hindi ko napansin ang pagsipsip niya sa bandang iyon ang lieg ko masyado na akong nalasing kagabi at wala na akong maalalang may kung ano pala itong ginawa sa leg ko. Earth to Samantha, she shouted. Bumalik naman ulit ako sa sarili. Ano nga ulit yon, wala sa sariling saad ko. Natataranta ako. Nagwawala na ang mga laman loob ko. Pakiramdam ko ay namumula na ako. Samantha, are you okay? She asked worriedly. Mabilis akong tumango. Yes, I'm fine. You should put something on it baka mapano ka pa niyan. Mukha kasing hindi kagat ng lamok she said. Sa pangalawang pagkakataon, napalunok ako. Hindi ko alam kung nagmamang-maangan lang itong si Joy, pero laking pasalamat ko pa rin nang hindi agad nito nakilala ang bagay na ito. Oo. Sure. Huwag kang mag-alala ako na bibahala rito, pilit kong sabi. Oh, Jay. Tara na. Masyadong mainit dito sa labas, kailangan ko yata ng aircon. Saad na lamang nito kaya nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nga naman at kahit magtatakip silim na ay ramdam pa rin namin ang init ng panahon. Sumagi na narunan sa aking isip ang nangyari sa amin kagabi. Napangiti tuloy ako nang wala sa oras, para akong tangang binabalik ang mga alaalang iyon. Tyrone, sigaw ko sa pangalan nito nang maramdaman kong sinipsip nito ang aking leg. God, it's like if my husband just turned into a vampire. Napailing agad ako sa aking naisip. Naaalala ko na. Shoot! Bakit ko pa ba iniisip ang mga iyon? Palihim kong pinagalitan ang sarili ko. Tyrone. Baka naman buntis yung asawa mo, Ron, natatawang saad ni Simon, kaibigan ko. Napaisip ako sa sinabi nito, she always vomit every morning, madalas sumasakit ang ulo niya, sabi ko dito bago tumungga ng alak sa basong hawak ko. But as far as I remember, kung buntis ka, posibleng pandidirihan mo ang mga bagay na gusto mo noon tapos masusuka. As don't think buntis ang asawa ko, but I'm hoping, sabi ko naman. Kailan mo pa ba yan napapansin? Baka naman dahil sa stress yan, tila nag-iisip nitong saad sakin. Don't think so, mahinang saad ko habang nakatitig sa kawalan. Madalas na kasi ang pagsakit ng ulo ng asawa ko. As don't think it's just simple headache. Nasusuka rin ito tuwing umaga. I once tried to bring her to the hospital but she just refused me. Alis muna ako, Ron. You thy babes must be waiting for me. If you'll excuse me, he said as grin flashed on his face. I just rolled the eyes. Go on kung magka-AIDS ka man, hindi na ako mag-iisip kung bakit at paano nangyari, iling-iling ko pang saad. Pumalakpak naman ito na tila nagmangha sa aking sinabi, nagsalita ang walang naikama, he amazingly said. Mapili ako, ikaw hindi. Natatawang sagot ko rito. Okay. Aalis na ako, pipili na ako ng mga babae, he said as if he surrendered. Natawa na lang ako dito. Yumuko ako at may kinuha sa ilalim ng table ko. Itinapon ko ito sa kanya. What the TV is this, bro? He shouted. Use protection, bro. I just saw it and looks like you need that. Kaya regalo ko na yan sayo. Concerned friend here. Now get the hell out of here. I shouted.
He cussed. Tuluyan na itong umalis sa opisina ko. Napailing na lang ako dito. Kahit kailan talaga. I was about to continue the work when phone suddenly vibrates. Mabilis ko itong kinuha galing sa bulsa ko. It's from an unknown caller. I answered the call, ngunit hinintay kong magsalita ang nasa kabilang linya. Hello, Mr. Madrigal. Girl, her voice isn't familiar to me. Yes, mabilis kong sabi. Si Sammy po kasi. Ramdam ko ang kaba sa boses nito. Nang marinig ko ang pangalan ng asawa ko, agad akong napatayo galing sa kinaupuan ko. What happened to her? Samantha. Abala kami sa pag-uusap ni Joy patungkol sa mga alaala namin noon. Kakatapos lang naming mamili ng mga damit sa butika. Naisipan ko lang na mamili dahil nagkaubusan na rin ang mga damit ko sa bahay. Ewan ko ba at karamihan sa mga damit ko ay masyado nang masikip sa akin, parang noon lang ay tama lang naman. Ngayon ay napagpasyahan naming dumaan muna sa restaurant bago tuluyang umuwi. Habang kumakain kami ay hindi namin maiwasang pag-usapan ang masasayang alaala namin noong high school. Naalala ko pa noong sinabi mo pa nga na Joy. It's official. Ayoko na sa mga lalaki. Promised hindi ako magkakaroon ng boyfriend. Nanood kasi ako ng Achotsu kagabi tapos ganyan-ganon. Hi, Samantha, natatawang saad nito. Tumawa naman ako, I remember that. Natatawang sang-ayon ko. Naalala ko rin noong high school pa tayo. Sabi mo ayaw mong mag-aral ng business. Sabi mo pa nga isusumpa mo ang nag-imbento ng math tapos heto ka na ngayon. Natawa ako nang maalala ko ang mga oras na iyon. 2nd-year high school pa kami noon. Naghanap ang guro namin ng sasagot sa mga tanong niya pagkatapos ay iso-solve yun sa board. Sa kasamaang palad, napili niya ang babaeng ayaw sa subject niya. Si Joy, ang sarap pa ng pagkaturo ni Maam noon sa kanya, habang si Joy naman parang maubusan na ng dugo dahil sa kaba nito. Mabait naman si Maam kaya pinaupo na lang ito dahil naiyak na ito sa harap ng klase. Naawa ako sa kanya noon kaso hindi ko mapigilan Ang cute niya, aware akong ayaw niya talaga sa math subject. Naalala ko pa nga noon, pagkatapos ng pangyayaring iyon umiiyak siya at hindi siya pumasok halos 1 linggo. Napasimangot naman si Joy sa sinabi ko, bakit ba pinaalala mo pa yan? Buwiset, inis nitong sad. Isa ang pangyayaring iyon sa pinaka hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko, Joy. Ayokong kalimutan yon, natatawa kong saad. Napaaray naman ako nang bigla akong hampasin ito sa braso ko. Sammy naman, tila batang sabi nito at mumuso. Natawa na lang ako dito, tumingin naman ako sa relos ko upang sana tingnan kung anong oras na. Hala, hindi ko namalayan ang oras. 6:00 na pala. Joy, it's getting late. Kailangan ko na palang umuwi. If a husband might be waiting, saad ko habang nagmamadaling pinunasan ang gilid ng mga labi ko. Hala, 6:00 na pala. Nakalimutan ko nang pakainin ang mga manok at baboy namin, pasigaw na saad ni Joy at mabilis na tumayo. Tunayo din ako at akmang kukunin ko na ang shoulder bag ko nang makaramdam ako ng biglang pandidilim ng paningin ko. Napasapo agad ako sa aking noo. Sammy, okay ka lang, narinig ko ang nag-aalalang tanong ni Joy. Naramdaman ko ang paghawak nito sa aking balikat. Napaupo ako sa upuan habang pilit na kinakalma ang sarili ko. As can still feel the pain coming from in the head, pakiramdam ko'y mababasag na ito. Akala ko ba humupa na ang sakit nito dahil uminom na ako ng gamot kaninang umaga bago pa man ako umalis. Nakapagpahinga na rin naman ako and had 8 hours sleep gaya ng nakita ko sa internet sa pagkakaalam na stress lamang ito. Sam, wait here. Hihingi ako ng tulong. No. Joy, I'm fine. Pigil ko dito habang nanatili pa ring nakayuko. Ano, Sam? Hindi pwede. Baka mapaano ka. Look at you, namumutla ka, inis nitong saad sa akin. Pinilit kong idilat ang aking mga mata at tumingala sa ngayon nag-aalalang nakatitig sa aking si Joy. Kahit papaano ay hindi na rin gaanong masakit ang ulo ko. Nagbalik na rin ang paningin ko. Umiti ako dito at umayos ng pag-upo, I'm fine, sabi ko pa. Agad kong kinuha ang dala kong bag at dahan-dahang tumayo, tiningnan ko si Joy.
Nabigla lang siguro ang katawan ko dahil bigla-bigla akong tumayo, kaya nangyari iyon, pinilit kong tumawa sa harap nito. Isinabit ko na ang bag ko sa aking balikat at nauna ng naglakad. Tara na, Joy. Kawawa naman ang mga alaga mo. Saka, naghihintay na ang asawa ko, sabi ko pa rito. Are you sure kaya mo? She asked. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga at pinaningkita ng mata ang kaibigan ko. Joy, trust me. Umiti pa ako dito. Tumango na lang ito at sinabayan ako sa paglalakad. Mabilis kaming lumabas sa resto at nagsimula ng maglakad patungong kumpanya. Sam, magpa-check up ka na kaya? Baka kung ano na palang nangyayari sa iyo eh. Ako yung natatakot sa'yo, she said. Nakul, ayos nga lang ako, ano ka ba? Kulang ba naman ako sa tulog lately, kaya siguro ganito ang reaksyon ng katawan ko, sabi ko dito. I heard her sighed. Just so you know, parang di naman yan isang normal na sakit sa ulo, Sam, she said. Enough with that, Joy. Pagputol ko na lang. Ayokong pag-usapan ang kalagayan ko, ayokong magpa-check up. Natatakot ako sa posibleng resulta. I was about to talk again but suddenly felt it again. Sumakit na naman. Hindi katulad ng kanina. It was like an extreme headache. I tried to open the eyes, but can't see anything. It became blurry. Oh gosh! I heard Joy shouted. Bago pa man ako makaupo, naramdaman ko na ang sarili kong nakahiga sa daanan at tuluyan na akong nawala sa ulira. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng mga taong nag-uusap. So for now, kung pwede sana iitigil niya ang kanyang pagtatrabaho for her own good. Hinsi pa naman ito masyadong malaki, that is heavy, we should remove it as soon as possible. I heard a guy's voice. Idinilat ko agad ang mga mata ko and there I saw a doctor talking to Joy. Napansin ko pa ang mabibigat na hiningang lumalabas sa bibig nito. Oh God! Sige po, Doth. Sasabihin ko po sa kanya ito. Tila namang problemang saad nito. Ano bang pinag-uusapan nila? Anong kailangan ng tanggalin? Joy. Really am I here? Agad kong tanong. Sabay naman silang napatingin sa akin. Oh, you're already awake, the doctor said. Ano pong pinag-uusapan yung kailangan ng tanggalin? Naguguluhan kong tanong dito. Napansin ko ang pag-aalala sa mga mata ni Joy. Hi, Samantha. May I ask something to you? He asked. Tumango naman agad ako. Madalas ka bang nahihilo at nasusuka? He asked. Yes po, Doth, said ko. Posible ba? Posible bang buntis ako? Based on a research kasi, isa sa mga sintomas ng pagbubuntis ang pagsusuka at madalas na pagkahilo. Magsasalita na sana ang doktor nang bigla itong pigilan ni Joy. Ako na po, Doc, pagpigil nito. Tumango naman ang doktor at sa huling sandali tiningnan ako nito bago tuluyan lumabas ng pintuan. Joy. Anong nangyari? Tanong ko pa. She sighed, Sam, tila nagdadalawang isip itong sabihin sa akin. Please, Joy. Tell it to me. Anong mayroon? Bakit ako nandito? Anong sinasabi ng doktor kanina? Sunod-sunod kong tanong dito. Isang malalim na hininga ang kumawala sa kanya bago tuluyang magsalita na ikabagsak ng mga balikat ko. Sam, you are diagnosed you have brain tumor, malungkot nitong saad sa akin. Napatigil ako. Naramdaman ko na lang ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha sa aking mga mata. Trying to understand what she just said. Sam, you are diagnosed you have brain tumor, malungkot nitong saad sa akin. Napatigil naman ako. Naramdaman ko na lang ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha sa aking mga mata. Napatakip ako sa sariling bibig upang pigilan ang pilit na kumakawalang hikbi. No. This can't be. Ihuwag ka namang manloko, Joy. Ihuwag mo akong takutin, sigaw ko. Umaasang babawiin niya ang mga sinabi niya at malalamang niloloko niya lang pala ako. Imbes na tumawa ito at hampasin ako, mas lumungkot pa ang mukha nito at umiling. Tuluyan na akong humagulgol. Naramdaman ko naman ang marahang pagyakap sa akin ni Joy. Tahan na, tinawagan ko na ang asawa mo, sabi pa nito habang hinahagod ang aking likod. Napatigil ako sa narinig. No. Don't call him, please. Hindi niya dapat malaman to.
I shouted. Samantha. Don't be too selfish, please. Para rin naman ito sa'yo. Sinabi mo na ba sa kanya, mabilis kong tanong na tila inatataranta. Umiling naman ito na nagpagaan ng aking pakiramdam. No, gusto ko sana kayo na ang mag-usap. Sinabi ko lang na nawalan ka ng malay kanina, she plainly said. Joy, I'm begging, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kailangan ko pa ng oras, naiiyak kong sambit. I heard her side. Samantha, may karapatan ang asawa mong malaman ang sakit mo. No, please wag mong sabihin sa kanya. Ako na ang bahala, kailangan ko lang talaga ng oras. Maski ako ay hindi ko pa lubos maipasok sa isip ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Oras kung kailan huli na ang lahat. Ganoon ba? Samantha, isipin mo ang sarili mo. Hindi lang basta lagnat yang sakit mo, hindi makapaniwalang saad nito at bahagyang lumayo sa akin. Umiling na lang ako, natatakot ako. I whispered. I can feel my lips quivers in fear. Sam, dyan nasisira relasyon, wala kang tiwala sa asawa mo. Masyado kang duwag, she shouted. Napayuko na lang ako. Mukha akong batang pinagalitan ng ina dahil may nagawa akong mali. Natatakot ako na baka, iiwan niya ako. I paused. Tumingala ako at tiningnan si Joy sa mga mata, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mga kamay na akala mo'y magnagawa akong isang krimen na pilit kong tinatago. And I'm afraid to lose him, Joy. Ayoko. I continued. Mas napahagulgol ako sa huli kong sinabi. Muli, naramdaman ko ang mga kamay nitong humahaplos sa aking likod. Pilit akong pinapakalma. Samantha, kung totoong mahal ka niya, hindi ka niya iiwan sa mga oras na ito. Tatanggapin ka niya ng buong puso at samahan ka sa paglaban sa problemang kinakaharap mo ngayon. Tuluyan na akong napaiyak sa sinabi nito. Tahan na. Makakasama pa iyan sa'yo lalo eh. Joy, paano kung mawala ako? Joy, hindi ko kakaya. Samantha, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ka mamamatay. Sabi pa nga ng doktor, hindi pa masyadong malaki ang tumor. Kaya habang mas maaga pa magpa-opera ka na upang tanggalin yan, mahabang sabi nito. Natatakot ako, Joy. That's Eva, you need your husband. Alam kong takot ka pagdating sa mga ganitong bagay, pasigaw nitong sabi. Magsasalita na sana ako nang may biglang sumagi sa utak ko. It's a mom. I need the mommy, Joy. I need my daddy. Please call them, naiiyak kong saad dito. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito bago tuluyang tumango. Okay, I'll call them. Matulog ka muna dyan, gigisingin na lang kita pag nandito na sila, sabi niya kasabay ang pagpasok ng kanyang kamay sa bulsa ng bag niya. Tumango naman ako at humiga na ng maayos. Pinunasan ko ang aking luha at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ito ang tamang oras para sabihin ko kay Tyrone ang kalagayan kong to. Ayokong mabigla siya at iwan ako. Hindi ko kakayaning mawala siya sa akin. Nakarinig ako ng pagbukas-sara ng pintuan, napabangon agad ako. Mrs. Ko. In the eyes widened when I saw him, standing there. Baka sa mukha nito ang pag-aalala habang nakatitig sa akin. Tyrone, bulong ko. Mabilis itong lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Lisipin ko palang na mawawala siya, hindi ko nakakayanin. Shit! What happened to you? Are you okay? Sunod-sunod nitong tanong. Pinilit ko na lang ang sariling ngumiti. Hihihi, I'm fine, ano kabal, nawalan lang ako ng malay kanina. Ayokong makita nitong nanghihina ako. Wait, are you crying? He asked. No, it's just that, bagong gising lang talaga ako, palusot ko pa. Nakita ko naman ang pagbago ng ekspresyon ng mukha nito at biglang naging maaliwalas. Thank God. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ito. Bakit ka nga pala nawalan ng malay kanina? Did the doctor came and talk to you? He asked. Gumuhit na naman ang isang ngiti sa labi ko, nang hihina at malungkot na ngiti. TTV, I'm sick, halos pabulong kong sabi dito. Malalim ang ibig sabihin ng sabi kong iyon, sana naman at hindi niya maintindihan agad. Kung kanina ay nakangiti ito, unti-unti na itong naglaho. You should take your medicine, Mrs. Ko. Where's the doctor? Tapos na,
Keith, kanina pa, sinungaling ka, Samantha. Pero mabuti na rin iyon at ayaw kong masaktan ang asawa ko. Ayaw kong iwan niya ako. Hindi ko na alam. Matapos kong sabihin iyon, naramdaman ko ang marahang paghawak nito sa aking noo. Sana gumaling ka na, pabulong nitong sabi. Pagkatapos ay niyakap ako, sumandal ako sa matipunong dibdib nito at dinama ang init na nanggagaling sa katawan ng mahal ko. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng paghikbi ng isang pamilyar na tinig na ngayon nasa tabi ko. Tahan na po, tita, rinig ko pang sabi ni Joy. Nakatulog pala ako habang nakayakap kay Tyrone kanina. Idinilat ko ang mga mata ko. Oh my God! Is they baby? You're awake! Tila nabuhay ang aking natutulog na diwa nang marinig ko ang boses ng aking ina. Agad kong iminulat ang aking mga mata at mabilis na niyakap si Mommy. Mommy, umiiyak kong sabi sa gitna ng yakapan namin ng aking ina. Oh God, I missed you so much, baby. I heard her sobs too. Sam, don't move. Baka mapano ka pa, rinig kong paalala ni Daddy. Sinunod ko naman ito at umayos ng pag-upo. Mommy, mamamatay na po ako. Nahihirapan akong sabihin ang mga salitang iyon dahil sa pag-iyak ko. Naramdaman ko pa ang kakaunting hikbi na galing kay Daddy. Lele, no, you're not gonna die, baby. Just believe in God. Looks like Mom is baby talking me. Tumango na lang ako. Naramdaman ko ang pagkalas ni Mommy sa yakapan namin, kaya lumayo na ako. Mommy, hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin, halos hindi ko na magawang huminga dahil sa pag-iyak ko. Baby, please calm down. Baka manghina ka palalo, please don't make Mommy sad, Mom said. Where's your husband, baby? Dad asked. Dad, nasa trabaho po siya. We should call him. Agad kong pinatigil si Daddy sa sinabi nito, binisita niya na po ako kanina, Daddy. Pero kailangan niya po kasing bumalik doon sa kumpanya. Magsasalita pa sana si Mommy nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Tumayo naman si Mommy, good evening, Dulcie, bati nito sa doktor. The doctor smiled at her, good evening, he replied. Are you her parents or guardian, ma'am, sir, he asked while looking at them. Yes, Doff, her parents. I-host the baby, Dulcie, hindi man ako nakatingin sa kanilang dalawa, ngunit bakas ang pag-aala at lungkot sa boses nila tuwing kinakausap ang doktor. Alam niyo na ho ba ang tungkol sa kalagayan ng inyong anak? Tanong nito. Ay yes. Hindi namin alam ang gagawin namin, Dulcie. Our daughter has phobia in any kinds of surgery, Jive Mom answered. Napabuntong hininga ako nang sinabi nito ang patungkol sa takot ko. Simula kasi noong nagkaroon ako ng appendicitis when was 6 years old, kinailangang operahan ako. They have to remove the appendix through either minimally invasive surgery. Kahit tulog ako, I can still feel the pain. Kaya nung nagising na ako, umiyak ako ng umiyak hanggang sa ayoko na talagang mapunta dito sa ospital. But here I am right now. Lisa, I'm afraid that she'll not going to agree with our suggestion, Madam. The brain is the body organ composed of nerve cells and supportive tissues like glial cells and meninges. There are 3 major parts. They control your activity like breathing, activity like moving muscles to walk, and your senses like sight and our memory, emotions, thinking and personality, he said. Hindi ko narinig ang sagot nilang dalawa at tila hinihintay nila itong ipagpatuloy ang sinasabi. Primary brain tumors can be either malignant or benign. Primary brain tumor is tumor which begins in the brain tissue. Kahit saang bahagi ng katawan ng anak nyo nagsisimula ang cancerous tumor. It still spread in the patient's brain. These type of tumors are called metastatic brain tumor, he paused. Katulad na lang ng tinanong ko sa kanya kanina at ang dahilan ng pagdala sa kanya rito. Obviously, she is experiencing some common symptoms including vomiting and severe headache. She said yes, he paused. Pakiramdam ko'y unti-unting bumibigat ang aking puso. She should have to proceed on surgery because it's for her own sake. Usually the person who's suffering from this. Hindi ito basta-bastang sakit at kailangang maagapan kaagad. Pakiramdam ko'y naglaho lahat ng pag-asang unti-unting namuo sa puso ko. Pakiramdam ko'y iiyak na ako anytime. Narinig ko ang paghikbi ni Mommy sa tabi ko,
Ano ang dapat naming gawin, Doc? Did they mom nervously ask. About the treatment options. It may include surgery, radiation therapy, or chemotherapy. But I advised you to do the surgery instead of two. Marami pong maaring side effects ang mga ito. Isa na dito ang paglagas ng buhok, loss of appetite and others. Mahabang saad nito. But don't worry, once the tumor is out from her brain already, she can live normally again. Maaaring marami ang magbabago sa kanya, and that includes her weight. He then smiled. Nalipat naman ang tingin ko kina mommy at daddy. Nagtiningnan silang dalawa. Lumipat ang tingin ng doktor sa akin pagkatapos ay ngumiti. Samantha, wala kang dapat ikatakot. This is for your own good also, sabi pa nito. Ngumiti na lang ako dito, isang tipid ng ngiti. Please, excuse me first. I have something to do with my other patients. I'll be back after you finalize your decision, nakangiting saad nito. Tumango naman sila mommy at daddy, kaya tuluyan na itong umalis sa kwarto. Napapikit ako, kasabay ang pagtulo ng aking mga luha na kanina pa gustong kumawala sa aking mga mata. Mom, Dad. Paano kung hindi magiging matagumpay? Mamamatay po ba ako, wala sa sariling sambit ko? No. Don't say that, Samantha. Hindi ka mamamatay. Saway ni Daddy. Umiling na lang ako. It's okay, Dad. Kung sakaling mamatay man po ako. Gusto ko po sanang Noel, ano bang pinagsasabi mo, Samantha? Walang mamamatay. Walang aalis, ulit nito, nabasag naman ang boses nito. Hinawakan nito ang aking kanang kamay. Please. Fight, baby. Umiiyak na saad ng ama ko at ikinulong ako sa kanyang mga bisig. Matapos ang matagal na pamamalagi nila mommy at daddy dito, napagdesisyonan nilang lumabas muna at ipagbili kami ng makakain. Ngayon, si Joy na naman ang nakaupo sa aking tabi. Tutulungan ka niya, Sammy. Mabait kang tao, she smiled. Umiti naman ako pabalik. Where's Tyrone? Tanong ko. Buti naman at wala siya dito kanina nang pag-usapan nila ang sakit ko. Pinaalis ko muna. Alam ko naman kasing ayaw mong malaman niya ang sakit mo paliwanag nito. Napahinga ako ng maluwag. Thank you, Joy, sabi ko dito. Wala iyon. Sige na magpahinga ka na. O siya nga pala may niresetang gamot ang doktor sa akin. Kapag nakalabas ka na iinumin mo daw ang mga iyon. Since, hindi ka pa raw nakakapagdesisyon, bibigyan ka na lang muna daw nila ng gamot. In case sasakit ulit ang ulo mo, she said. Tumayo ito at inayos ang mga gamit na nakalagay ngayon sa maliit na lamesa. Salamat, Joy, wala akong ibang masabi kundi iyon lang. Nagpapasalamat ako dahil kahit papano ay hindi niya ako iniiwanan, isinantabi niya pa ang trabaho alang-alang sa akin. Naku! Wala iyon, kaibigan kita kaya okay lang. Magpahinga ka na lang muna dyan, sabi pa nito. Tumango na lang ako, tinulungan ako nitong humiga at inayos ang kumot ko. Weeks days passed, and I can say that it's really not that easy to hide it from the husband. Minsan nga tinatanong niya ako kung bakit ako nasusuka at nahihilo. Buti na lang talaga at hindi ako nawawala ng malay sa harap niya. Minsan din ay hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ayoko nang gumamit ng mga bagay na hilig kong gamitin noon. I remember when Tyrone used his perfume, ako pa ang pumili noon sa kanya kasi gusto ko ang ganoong klase na pabango. Ngunit ngayon, parang isinusumpa ko na ang pagbili niya ng bagay na iyon. Ang sakit sa ilong, ang baho. Minsan din ay nakikita ko na ang sariling kumukuha ng sari-saring pagkain sa fridge, hating gabi. Minsan din ay umiiyak ako kahit na wala namang ginawang masama sa akin ang ibang tao, especially Tyrone. Maybe, isa ito sa mga sintomas ng sakit kong ito. Minsan tuloy napapaisip ako na tanggapin ang alok ng doktor. Pero hindi ko naman alam kung papaano ko sasabihin kay Tyrone itong kalagayan ko. Nasa gitna pa ako ng pag-iisip ko nang bigla kong marinig ang malakas na pagtunog ng cellphone ko. Nang makita ko kung sino ang tumawag, mabilis ko itong pinatay at ibinalik sa table ko. Tinawagan ako ng aking asawa. Iniiwasan ko siya, nahihirapan kasi ako. Hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya itong sakit kong ito, natatakot din ako na posibleng iwan niya ako. Minsan niya na kasi akong tinanong tungkol sa mga pagbabago ng aking katawan, namumutla raw ako at iba pa.
Kaya simula noong araw na iyon, iniiwasan ko na siya. Palagi niya akong kinakausap, ngunit isang tipid na sagot lang ang lagi niyang nakukuha galing sa akin. Ayoko mang gawin pero, I think for now this is the best way to do. Asawa mo na naman ba yung tumawag, Sam? Biglang tanong sa akin ni Joy na ngayon ay nasa harap ko pa at kumakain. Andito na naman kami sa resto na hilig naming kainan. Dahan-dahan naman akong tumango rito. Alam mo, wala din namang mangyayari kung iiwasan mo yung asawa mo, she plainly said. Napayuko ako. It's just that. It's just that here, it's just that there. Hi, Samantha. Ewan ko sa'yo, akala ko ba matalino ka, tila naiinis nitong sabi sa akin. Napahinga ako ng malalim. Tama nga naman siya, matalino ako. Pero hindi ko talaga maitatangging duwag at bobo ako pagdating sa ganitong mga bagay. Mamaya na nga yan. Kain ka na lang muna dyan at baka mahuli na ako sa trabaho call pasigaw nitong sabi ko. Napailing na lang ako at kinuha na ang kutsara ko. Napatitig ako sa pagkain na ngayon ay nakahain na sa mesa. Bigla naman akong napangiwi nang amuyin ko ito. Teka, nag-serve sila rito ng panis? Bakit ang baho? Reklamo ko. Pagkatapos ay bahagyang tinulak palayo sa akin ang pagkain. Nakita ko naman ang mabilis na pagbago ng ekspresyon ng mukha nito. Abak, paborito mo yan ah. Ang baho naman yata ng niluto nila rito. Teka, sure ka bang hindi lang ito niluto ulit? Amoy panis na talaga, amuyin mo, saad ko. Sinunod niya naman ang sabi ko at inamoy iyon pagkaing nakaserve sa akin. Ang bango kaya? Ikaw, ah. Nagiging weird ka na, kunot noong saad nito. Isang buntong hininga ang kumawala sa bibig nito at umiiling-iling na tumingin sa mukha ko. Alam mo, Sammy. Noong mga nakaraang linggo ka pa eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang dami ng pinagbago mo, naguguluhang sabi nito. Kunot noong tiningnan ko ito. Marami ka ng ayaw, she said. Joy, isa lang siguro ang mga ito sa mga sintomas. Samantha Santiago Madrigal. Hindi naman yata ako bobo para tawaging sintomas lang yan ng sakit mo, no? Kapag ba may cancer, ibig sabihin magliba ang hilig mo sa pagkain. Tapos may sintomas bang naghahanap ka ng wala sa harapan mong mga pagkain? Saad pa nito dahilan upang mapalunok ako. Alam mo, Samantha, magpa-check up ka kaya. But this time, sa obgyn, muntik ko namang matulak ang mesa sa sinabi nito. Anong obgyn? Hindi ako buntis. Hindi ako buntis, Joy. At ayokong mapahamak ang anak ko kung mayroon man. Kaya nga magpa-check up ka. Sasamahan kita if you want. Marami kasing nagbago sa'yo, to the point na hindi mo na maluloko ang isang tao. Halata na kasi masyado, napalunok ako sa sinabi nito. Posible kaya? Sunod-sunod ang mga luhang tumulo na galing sa aking mga mata, mariin kong tinakpan ang aking bibig upang hindi makagawa ng ingay dahil sa aking pag-iyak. Hindi ko tinanggap ang alok ni Joy na samahan ako at magpa-check up, nabalot ako ng takot nang sinabi niyang baka buntis ako. Ngunit nagdaan ang ilang araw, pakiramdam ko'y tama nga ang hinala nito. Napapansin ko na talaga ang pagbabago ng aking katawan. Binilhan pa ako nito ng pregnancy test upang malaman ko. Ngayon, kasalukuyan akong nakaupo sa sahig habang mahigpit na nakahawak sa SE na bigay ni Joy. Dalawa ang pulang guhit na nakita ko ngayon positive. Buntis ako. Ayoko. Nasa panganib ang kalagayan ng anak ko ngayon. Tuluyan akong napahagulgol, paniguradong rinig ito sa labas ng banyo kung saan ako ngayon. Buti na lang at nasa trabaho pa ang asawa ko ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayokong madamay ang anak ko dahil sa sakit kong ito. I was about to tell him the truth but then nalaman kong buntis ako. Kaya kong tiisin ang sakit ng ulo ko, wag lang ang anak sa sinapupunan ko. Tumayo naman ako at inayos ang sarili ko habang nakaharap sa malaking salamin. Lumipat naman ito sa tiyan ko, hindi pa naman halata na buntis ako. Impis pa ang tiyan ko. Tumulo na naman ang mga luha ko habang inaalala ang posibleng mangyari sa akin at ng batang nasa sinapupunan ko. Baby, please be strong. Mommy is sick and all I'm asking for you is to be strong. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi kasabay ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Marahan ko pang hinimas-himas ang tiyan ko. Pagkatapos ay lumabas na ako ng tuluyan sa banyo at dumiretso sa kwarto namin.
Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Unti-unti akong nilamon ng antok hanggang sa tuluyan ng makatulog. Misis ko, isang boses ang nagpagising sa aking natutulog na diwa. Jitsen, umungol lang ako, hudyat ng nararamdaman kong antok na talagang humihila sa akin. Misis ko, kumain na tayo. Mukhang kanina ka patulog ah. Malambing nitong saad habang nilalaro ang ilang hibla ng buhok ko, dahilan upang makiliti ako. Inaantok pa ako, Keithy, baka sa boses ko nakagagaling ko lang sa pagliyak dahil napaos ito. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Misis ko, ayokong malipasan ka ng gutom. Kagagaling mo lang sa sakit o nag-aalalang saad nito. I was about to open the mouth and utter words, but then felt his lips on his forehead. You want dinner in bed, Mrs. ko? Malambing nitong sabi. There's that sweet Tyrone. Ang rason kung bakit natatakot akong sabihin ang kalagayan ko. Napanghihinaan ako ng loob. Tuluyan ko nang iminulat ang aking mga mata. Sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Those thick and perfect eyebrows, pinkish and kissable lips, charming eyes, his flawless face. I think I'm in heaven and I'm with this angel. I heard him smirk, you don't need to stare, Mrs. ko. Sayong-sayo na tong gwapong to, nakangising saad nito. Napasimangot na lang ako. Nagugutom na ako, Keithy kain na tayo, pag-iiba ko na lang. Nakakahiya kasi yung ginawa ko kanina, pakiramdam ko tuloy ay namumula ang mga pisngi ko at pwede nang sumabog anytime. Bumaba na agad ako sa kama at nauna nang lumabas ng kwarto namin. I heard him chuckle, napairap na lang ako rito. Nang matahak ko na ang kusina, muntikan na akong mapanganga nang makita ko ang mga pagkaing nakahain dito. Ang dami. Mukhang masasarap ang mga ito. Ako nagluto ng mga iyan, muntikan na akong mapasigaw dahil sa gulat. Nilingon ko naman ito, talaga, hindi makapaniwalang saad ko. Tango lang ang naging tugon nito, umiti naman ako. Agad akong umupo at nakangiting tinitigan ang mga pagkain. Inuna ko ang pagkuha ng adobo, nagawa ko pang himurin ang aking daliri. Ramdam ko ang mga titig ng aking asawa habang sarap na sarap ako sa pagkain ng luto nitong mga ulam. Kumain ka na, puno man ang aking bibig ng pagkain, ngunit pinilit ko pa ring magsalita. Go on, I love watching you, mahinang saad nito. Hindi ko na ito pinansin at pinagpatuloy na ang pagkain. Pakiramdam ko ay tataba ako anytime dahil sa ginagawa ko ngayon eh. Nang maubos na ang pagkain sa bibig ko, sinubo ko na naman ang pagkaing nasa kutsara. Hinay-hinay lang, Mrs. ko. Baka mabilaukan ka. Mukha ka namang buntis eh, natatawang saad nito. Napatigil naman ako sa pagnguya ng pagkain at halos mailuwa na ito nang marinig ko ang huli nitong sinabi. Napaubo ako dahil sa pagkaing sumabit sa lalamunan ko. Narinig ko pa ang natatarantang pagmura ni Tyrone habang tumatakbo at kumuha ng tubig. Here. Drink this, mabilis nitong saad habang hinagod-hagod ang aking likod. Mabilis ko naman itong ininom, ang sakit ng lalamunan ko. Naubo pa ako. I told you, rinig kong sabi nito habang nakahawak sa likod ko. Kinabahan ako nang biglang sumagi sa isip ko ang sinabi nito kani-kanina lang. Muntik niya nang malaman. Okay ka na, nag-aalala nitong tanong sa akin. Dahan-dahan naman akong napatango. He just smiled. Nakahiga ako ngayon sa kama namin ni Tyrone habang siya ay naligo muna dahil galing daw ito sa bayahe, nanlalagkit daw ang katawan nito. Sumakit na naman ang ulo ko kani-kanina lang, nagpapasalamat pa nga ako at hindi ako nahuli ng asawa ko. Mabilis kong ininom ang gamot na ibinigay ng doktor sa akin. Nakatitig lang ako sa kisam. I was thinking about the child. Pero paano kung mahihirapan akong manganak? Paano kung hindi ko na makikita ang anak ko? Napaluha ako sa naisip, ngunit mabilis ko agad itong pinunasan nang marinig ko ang pagtawag ni Tyrone sa pangalan ko. Umupo naman ako at tiningnan ang asawa kong iniluwa sa pintuan. Napalunok ako nang makita ko ang katawan nito, tanging tuwalya lang kasi ang nakabalot sa pambaba nito. Magsasalita na sana ako nang may umagaw ng atensyon ko. Ang pregnancy test sa kamay niya. I swallowed hard. Kay kanino to, Mrs. ko, bumilis ang tibok ng puso ko nang sabihin niya iyon. Bumaba naman agad ako galing sa higaan habang nakatitig pa rin sa kamay nito.
Naiiyak na naman ako, kailan pa ba matatapos sa kakatulo, tong mga luhang ito? Legally, are you crying? Please stop. Mabilis itong lumapit sa akin at niyakap ako agad. TGJ. Tiray, I'm pregnant, mahinang sabi ko. Ngunit ramdam ko ang pagtigil nito. Oh God! Is that true? Halos pasigaw nitong sabi. Baka sa mukha nito ang pagkagulat at tila hinihintay ang susunod kong sasabihin. Tumango lang ako. I'm going to be a daddy. Napansin ko ang pamumuo ng mga luha sa mata nito as he uttered those words. Yes, umiiyak kong sambit. Napasigaw agad ito nang marinig ang sagot ko. Ramdam ko ang kasiyahan na nararamdaman nito habang sinisigaw ang mga salitang. Magiging I'm happy, yes, pero mas nangingibabaw pa rin ang lungkot sa akin dahil may sakit ako at nasa panganib ang kalagayan ng anak ko ngayon. Tyrone, napasigaw pa ako nang bigla ako nitong buhatin. Magiging daddy na ako, misis ko. You don't know how happy I am right now, he shouted. Natawa na lang ako nito habang sinasayaw ako nito. Tyrone, kumalma ka nga, para ka namang nanalo sa loto, natatawang saad ko. Tumitig naman ito sa akin. This feeling is unexplainable, misis ko. I think it's more than winning on a lotto, he shouted. He's really happy and I can see it. Ramdam na ramdam ko ang saya sa mga mata nito, naluluha pa ito nang sabihin ang mga salitang iyon. Niyakap ko na lamang ito ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagganti nito kaya ipinikit ko ang mga mata ko. Please, magpalakas ka, anak ko. Para sa amin ni daddy mo. Nilayo nito ang mukha sa akin at tumitig sa aking mga mata, pupunta tayo sa Obgyn bumas, nakangiting saad nito. But your work. I'm willing to take the work behind. You're the most important. Ngumiti na lang ako sa saad nito. Kasalukuyan kaming naglalakad ng aking asawa patungo sa kilala daw niyang obstetrician-gynecologist. Pumasok naman kami sa klinik nito sa ospital. Oh! Good morning, Tyrone, narinig ko pang bati nito. Good morning, tita. Ganting bati nito. Tita! How may I help you? She asked. This is the wife, sabi naman ni Tyrone. Napao naman ito at mabilis na lumapit sa akin nang may ngiti sa mga labi. Nice to see you, Hija. Ang swerte ng pamangkin ko at kasing ganda mo pa ang napapangasawa niya, tila masayang sabi nito. Nilahad nito ang kamay sa akin na tila gustong makipagkamayan sa akin. Tinanggap ko naman ito. So as what I've said. Pumunta kami dito para sana ipacheck ang asawa ko, tita. He said. Napatango naman agad ito, then, let's get started, she smiled. I just smiled and nodded. Naramdaman ko ang paghawak ng kamay sa akin ng asawa ko. Napahigpit naman ang paghawak ko sa kamay ni Tyrone dahil sa nararamdamang kaba. Tumingin ito sa akin at mumiti, "Huwag kang kabahan, misis ko. Kung di dahil sa sakit kong ito, sana excited din ako ngayon." Maya-maya, dinala ako nito sa isang kwarto. Naiwan naman sa labas ang asawa ko. Nang magsimula na kami, marami ang tinanong nito sa akin. Including EVI health, my mother's health, family history and others. Pagkatapos ng iyon ay may mga sinabi pa ito sa akin, for me not be confused. It's my first time. Marami itong sinabi kung ano ang dapat kong asahan kapag nagbubuntis ako, including weight changes, body changes, emotional changes, and even reproductive health. Matapos ang pag-uusap na iyon ay sinimulan na niya ang test, marami siyang ginawa sa akin. And I can say that it's a bit awkward for me. Ganito pala talaga kapag nag-check sila ng mga buntis? Paano pa kaya kung lalaki ang nasa posisyon niya ngayon? Nang matapos ang lahat, lumabas na kami at bumalik sa kung saan iniwan namin ang asawa ko. Nakita ko pa itong nakaupo at tila inaantok na. Nilapitan ko ang asawa ko at tinabihan sa pag-upo. How's the test, Mrs. Ko? He asked. Ngumiti na lang ako, it's fine. Kaso nakakahiya. Pakiramdam ko ay namula ako nang maalala ko na naman ang mga iyon. I heard him chuckle. Well, Tyrone, nakangiting saad ng babae. Your wife is 6 weeks pregnant, congratulations. Please take good care of your wife. You know, my dear nephew. Pregnant women are sensitive. Umiti ito habang maiging nakatitig kay Tyrone.
Napatingin si Tyrone sa akin. Is don't know but, I can see how happy he is, na akala mo'y maluluha na ito nang marinig ang mga salitang iyon. Alam ko namang alam na niyang buntis ako. So for now, hindi muna natin malalaman ang sex ng baby niyo. Please visit me here every month, we should always check the baby's health, paalala pa nito. Sabay naman kaming tumango. Nagbigay na ako ng tip sa misis mo, Tyrone. And I also gave her some vitamins to drink, para mas maging healthy ang baby sa tiyan niya. Thank you po, tita, he smiled. Thank you po, nahihiyang sabi ko. Ngumiti naman ito. It is my pleasure. Basta don't forget to come here every month ah. Sabay kaming tumango. Naramdaman ko pa ang kaliwang kamay ng asawa ko sa baywang ko. Congrats again.